Yes guys, ito na ang continuation ng ating ginagawa na 4GB1. So yan guys, nalinis na po natin yan. Naliha ko na rin yung iba niyan. Kaso hindi po siya nadala sa liha. Mayroon pa rin naiwan na scratches. Ayan guys, gaya niyan. Tapos ito guys. So hindi pa rin siya na nang maayos na dala sa liha. Ayan. Ayan po. Tapos nagkaroon pa siya ng bulutong. Ayan guys. Ayan. Bali ito yung number 2. Yung iba guys wala. Nadali natin ng liha yan. Ayan. So hindi na natin gagalawin yan. Ito nadala sa liha. Ayan. Wala na yan guys. Kasi maliit lang yan. O manipis na pagkakakayod. Ayan. So ito okay naman. So dito lang talaga guys sa number 2. Maliban sa may kayod ay meron pa siyang bulutong na naiwan galing sa ating piston, yung mga na piston nag-stock. So ito yon. Ngayon ang problema guys, pagka ipinapasok ko yung piston, hindi siya ngayon maipasok dito or magalit gawa ng meron siyang bulutong. So ito guys, bali meron tayong bagong piston dito. Yan, magpapalit tayo ng piston. Tapos piston ring, syempre standard yan guys lahat. So yan na, nalinis na natin lahat yan. Ngayon sukat natin yung ating piston. Smooth lang po siya. Ayan. Pagdating dito guys, ito ang mahirap. Ayan, hindi po siya mapasok gawa ng yung ano na yun, yung bulutong. Ayan, hindi gaya dito. Ayan, pasok po siya. O smooth lang na ipapasok yung ating piston. Ayan. Ito talaga, wala talaga yan guys. Hindi pwedeng persahin, kundi i-ano natin yan, iuhuning. Yan, bali ito lang yung uhuning natin guys. So ito yung gamit natin panghuning dyan. Gamit lang tayo ng barina. Tapos ito guys, yun, ang gagamitin natin panghuning. So umpisa natin para maipasok na natin yung ating piston. At meron din tayong improvised na pang spray para lagi siyang basa. Yan. Ang gamit ko dito guys ay crudo lang. Para pang ano dito. Pang spray. Yan. Tapos ipapasok lang natin to. Ganyan lang guys. Ang mga diskarte ko dyan. Okay. At kailangan basa yan guys. Kailangan alaga sa ayan. Tapos dahan-dahan lang yan guys. Yan, kailangan kontrolado lang. Yan. Tapos konting basa lang. Tapos up and down lang guys. Yun. Okay. Tapos ang gagawin natin ay susukatin natin uli para pang sukat dito sa ating liner. Ayan guys, try natin kung may sabit pa rin siya. So yan, wala na po, smooth na siya. Hindi gaya kanina na sumasabit. Yun. Okay, so okay na yun. Hindi natin kailangan habulin yung ano na yun, yung ano na yun guys, yung scratch o yung ano, kamot. Siyempre sukatin natin yung kanyang clearance. Yun. Ayan guys, gamitan natin ng pillar gauge yung kanyang gap. Ayan, bali ito guys, yung sukat ko na to is 005. Sakto lang siya guys. Okay, tapos dito naman guys, ito yung ating second ring. Yun. Pasok din natin. Okay. Yun guys, oh. Ang ganda lang clearance niya. Okay. Ang hinuning lang natin
Yung number 2 lang. So, yun lang. Hindi kailangang kayo rin pa natin ng gusto at baka mapulpud naman, mas masakit, mas ano. Yan, okay na yan guys, yung kanyang kayod niya or yung kanyang ano, yung kanyang lalim, hindi naman siya asin malalim. Yun, wala yan. So, ito yung naging dahilan kaya na-blow by. Kasi yung ating piston guys or piston ring ay nag-stack up. Ngayon, ito yung kinayod ng ating piston ring. Yan. So, yun, okay na yan guys. Wala na tayong gagawin dyan. Asimbulin na lang ulit natin yan. Yan, kanting hugas. Punas. Yan na symbol. So, ito yung guys. Ito lang yung ginagamit ko pag huhuling. Ito. May nabibili po nito sa Shopee. Huning tol. Yun. Tapos barena. Yun lang. Dalawang klase yan. 3 klase pa nga yata yung ganitong panghuning. Meron talagang maliit lang. Pero yan talagang ginagamit ko kasi para mas mabilis. And then guys, syempre, pag akong nagano yan, chinecheck ko talaga lahat. Pati itong ating piston pin. Ito po guys ay bago na piston pin. At syempre, check din natin yung ating piston pin, bushing. Yan. So, okay naman siya. Ayan. Maganda po ang clearance. So, wala po siyang kalog. Yan. Okay. So, okay ang kanyang clearance. So, yun guys, bubuin na natin to. Yung ating ginagawa. So, ito yung aking mga pinagpalitan na piston. Yan guys. And, ngayon, ito yung aking luma. Ito yun guys, yung number 2. Yun ang naging dahilan na yan po. Kaya nag-scratches yung ating liner. Okay? So, ito yung number 2. Ito talagang pinakamalala. Yung may blow by. Ito naman guys, hindi pa naman asin siya na blow by pero ginawa na natin or inagapan na natin para hindi pa lumala yung liner. Kasi yun, pag kung tumagal pa yun o pinahayaan lang na maging blow by, yari yung mga, ano na yun, liner. Kakamulitin lahat yun. So, inagapan natin agad. So, yun lang guys. So, yun, okay na. Yung kanyang ano dito, wala nang ano yan. Meron yan pero konti, pero hindi na masyadong ano yan. Kasi mas mahirap kasi guys pagka ihuning pa natin ang ihuning to, ninipis lalayo ang ating piston dito sa liner, mas mablubay lalo. So, konting huning lang, okay na yun. Basta wala lang kayod na or walang ano, sabit na sa kuko. Ganyan. Kailangan guys, pagka ginanyan mo, hindi sasabit yung kuko mo dyan sa mga scratch na yan. Kailangan hindi sumabit. Yung tagos lang siya. Ngayon guys, pag sumabit ang kuko nyo dyan, or naramdaman nyo na talagang umano yung kuko nyo, malalim po yan. Pagka ganyan na hindi, pag ginanyan nyo ng kuko nyo sa daliri, sa liner, na dire-diretso, ibig sabihin, mababaw lang ang kamlot nyan. Pagka sumabit yung kuko nyo, malalim po ang ibig sabihin nun. Yun lang po, sa mga baguhan lang yan. Sa mga nagkakalam dito po sa trabaho ito, at mas magagaling sa akin o marunong, skip niyo po itong video na to. Alam ko naman na mas magaling kayo pagdating dito. So, yung sa akin lang po, yan guys, sa akin lang na kaalaman tungkol po dito. Ayan guys, nakasetting na yung ating piston ring. So, ganun pa rin yan, ang setup po niyan. Yung pagpupesto ng ating piston ring. Siyempre, kailangan basang-basa yung ating liner. Bago natin ipasok yung ating mga piston. Siyempre, pati yung sigunyal is merong langis. Kailangan sigurado. Okay. Tanggal natin yung ating guantes. Storbing. Okay. Then, yung ating ring compressor.
Okay. Sit up. Yun, yung guide pa rin guys. Ito guys, kailangan nagaganon pa rin yan. Ito, yung ating marking. Yan yung arrow. Higpit. Okay. Tapos, pukpuk dandahan. Yun. Kailangan malinis guys. Okay. And then, sunod natin yung ating 4. Merry Christmas and Happy New Year nga pa inyong lahat guys. Ngayon, ang pizza po natin ngayon ay 30 ng December 2025. Pero, naka-duty pa rin tayo. Yan, ganun pa rin. Dahan-dahan lang. Yun. Yan, ganun lang yung guys ang pagkakabit ko ng piston. Okay. Sus. So yan guys, pagkatapos yan, baba na po ako. Doon na po ako sa baba magkakabit. Yan, number 2 and 3 tayo guys. This is number 3 guys. So dito ang ating number 3. And number ayan guys, yung arrow, gaya po yung binabanggit ko lagi po papunta dito sa harap ng radiator. Kailangan laging malinis ang ating liner. Saka, langis always. Siyempre, ito. Sitting. Okay. Langis. Yan. Pwesto. Yan. Ay. Yan ka muna. Yo. Thing number 3. Okay. So, yan guys. Nakabit na natin yung ating mga piston. Yan. Okay. Tapos, ito guys, ipitan ko lang sa ilalim, crankcase. Kakabit. Then, videoan ko lang ito guys, pagka ito ay papandarin na natin. Yan, bago, piston ring.
ang liner, hindi po natin pinalitan yan. At yun guys, ito po ang balita sa ginagawa natin. Ito po guys ay umandar na. Ito po ay nabuo na natin at saka pinandar ko na rin to guys. Ngayon, ang nangyari dito guys, kaya po ito nag-overheat dahil po dito sa ating water pump. Ayan ang naging issue. Kaya po ito blow by. Yan po yung kanyang water pump. Ayan, sira po sa loob. Ngayon, doon ko lang nalaman na yung water pump ang problema kasi hindi po nagsisirculate dito. Tapos ang pinandar ko may pressure. Kung tutusin, hindi po halata na water pump ang problema kasi madalas po ang problema dito sa ito. Pag kinakalog po ito, yun po ang nagiging sira madalas sa water pump. Tapos tumatagas yung tubig. Pero ito po ay hindi po tumagas at wala pong sira ang bearing. Hindi, dito po ang naging issue. Kaya po ito nag-blow by. So yun guys, napansin ko lang to nung pinandar ko. Tapos ang masaklap pa, naiiwan pa itong ating clutch pan. Ayan, nung pinandar ko, pag nire-revolusyon, hindi sumasama sa revolusyon dahil kulang sa silicone oil. So ayan, nilagyan ko yan. Ito pa guys. Yun, dalawa ang nilagay ko dito na silicone oil. Yan, dahil sa kulang sa silicone oil, naiiwan to. Kaya nagiging dahilan din na hindi nagsisirculate. Tapos nagiging dahilan din ng mahina ang supply ng hangin galing dito sa papunta sa radiator. So yun ang naging issue. Ito, mahina lang supply ng hangin tapos wala pang circulation ng tubig. Kaya po ito nag-overheat guys. So ito ang naging issue niyan. Yun ang naging dahilan kaya ito ay nag-overheat at nadali yung ating liner, kinayod, tapos nadali yung piston. So okay, yun po ang reason nito, yung ating dukot na makina. So mamaya guys, papandarin ulit natin yan pagka natapos ko na po itong ating water pump magkabit. Yan, tapos siyempre sinamahan na natin ng belt yan bago. Lagyan na natin na tubig yan guys. Napalitan na natin ng water pump and then fan belt. So nabuo na natin yan ngayon. Papandarin na natin. Pero ito guys, mandal na to nung nakaraan, pinandar ko na po ito. Yan, okay. At papandarin na natin yan guys para magkaalaman. So ito yung dati yung blue by. Lumalabas dito yung usok guys, dito. Tapos sa breather. Yun pala ang problema, water pump ay sira na yung ilis sa loob. Yung nagpapaikot ng tubig. Tapos ito naiiwan pag patay ng makina o pag revolusyon, naiiwan to, walang ikot. Mahina. So ito, pandarin na natin guys. Para madali na. Start. Yun. Guys, medyo palyado pa siya kasi hindi pa na maayos yung ating product. Mamaya guys, mawawala ko yung kanilang panginginig niyan. At saka ito ay hindi pa na-break ng maayos kasi nagpalit tayo ng ng ating piston ring. So subukan natin i-pump yung ating pit pump para mawala yung nilig. Yan. So hindi nagbago, pero yan tumitining na lang bagya. Yan, nagbabago na. Yan yun guys, salba natin mamaya mga ilang minuto kung may talsik pa rin na langis. Yan, tumiling na siya. Tapos dito sa tubig
Dati, stable lang yan. Walang gagalaw-galaw ang ano yan. Ang ng tubig. Pero yan, kumano na siya. Umiikot. Yun. Yan, nawawala na yung hilig niya kasi umiinit. Kasi bago yung piston niya, guys. So yan, ino-observa natin. Ito ay break-in. Tapos, pwede nang ibiyayan, guys, pagka ito ay ma-break-in na lang maayos. So yan, nawawala na yung hilig niya. Sa makina. Umiinit na. Pag na-break-in ng maayos yan, guys, pag bagong andan yan, talagang hindi na mag-inginig yan. Pag naka-break-in na ng maayos. So yan, revolution natin. Kaya nawawala na yung hilig niya kasi uminit na. So yung leg natin, kailangan dahan-dahan lang muna. Yan, dati guys, walang circulation sa tubig. Yan. At saka yung guys, yung ilis nila yan, pag na-revolution ko yan, naiiwan yan. Yun din ang guys, kailan kaya nag-overheat. Yung dapat pag binitawan ko ng galing revolusyon, pag bitaw ko ng silyador o ng ating sandicure pump, ay naiiwan. Yun, ayan, hindi na siya. Masama na sa handar. Ayan ang observa natin kasi ang global talaga nito ay yung nag-Dubai. So dito lumalabas yung usok. Tapos dito sa atin, nag stick. So nagpasya tayo na nagpalit na ng nabuksan yung makina. So ayan, wala na siya usok yan. Nagulit puti. Ayan. Dati pa ganyang andar pa lang, ilang minuto, lumalabas na talaga yung ano dyan, yung langis. Tapos dito. Yun. So yan, ang ating ginawa. Ayan, kailangan lang ng break na guys. Mga ilang oras. Kasi piston ring line na lang naman ang ginawa natin guys. Sa cylinder gasket, bali, tatlong item lang ang pinagita natin. So yan, kailangan mag-break, kaya medyo mainginig pa dahil medyo masikot tayong ating piston, ating liner, saka piston ring. So yan guys, hanggang dito lang ang video. Maraming salamat po sa panonood. LGV1 Engine, Dubai.